Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng channel at platform na ito ay muling nananawagan sa lahat na tayo po ay magtaglay at magkaroon ng ibayong pag-iingat sapagkat napasok na po ang ating bansa ng mas nakahahawang virus na dahil dito ay pag-ibayuhin po natin ang ating ginagawang proteksyon para sa ating mga sarili at para rin sa ating mga mahal sa buhay upang tayo po ay makaiwas sa mga pagkahawa at pagkapahamak na kaalinsabay ng ating pag-iingat ay ang ating panalangin sa Diyos at paghiling na tayo po ay iligtas sa lahat ng oras at panahon at saan man tayo tumungo ay naroon sana lagi ang kanyang pag-iingat sa atin. Sa pagkakataong ito ay tumungo na tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos at ang ating pong teksto ay ang nasa mga gawa ng mga apostol sa kapitulo 17 at talatang 26 akin na pong babasahin. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Dito po sa pahayag ni Apostol Pablo ay maaaring napansin din ninyo na meron pong kahabaan ang kanyang mga sinalita. Kaya nga, ang gagawin po natin ay utay-utay at unti-unting pagpapaliwanag sa kanyang mga tinuran upang ito ay lalong maging malinaw sa atin. Ang una nating pagtuunan ng pansin ay yung sinabi sa talata na ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao sa balat ng lupa. Sa ibang salita, nilikha niya sa isa ang bawat nasyon o lahi o bansa ng mga tao sa ibabaw ng lupa. Kaya't kung ang itinatanong ng tao, bakit ba may iba't ibang mga bansa ng mga tao dito sa ibabaw ng lupa, ang sagot po ay maliwanag. Ginawa po yan o nilikha niya, sabi ni Pablo, ang bawat bansa ng mga tao sa lupa. Sino po yung tinukoy ni Apostol Pablo na gumawa o lumikha ng bawat bansa ng mga tao sa ibabaw ng lupa? Kung itataas po natin ang pagbasa sa talatang 24, ito po ang nakasulat. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Ang tinukoy po na lumikha o gumawa ng bawat bansa ng mga tao sa lupa o ng lahat ng mga bansa ng mga tao sa balat ng lupa ay yung pong Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto. Kung sino
ang gumawa ng daigdig at ng lahat ng nasa daigdig, sa makatwid bagay ang Diyos o ang Creator. Siya rin po ang gumawa ng bawat bansa o lahat ng mga bansa sa ibabaw ng lupa. Yan po ang malinaw na sinasabi ng apostol na si Pablo. Ngayon, nakadetalye rin po ba sa pahayag ng apostol kung paano nagsimula yang paggawa ng Diyos sa mga bansa sa balat ng lupa? Siguro napansin din ninyo yung nakasulat na aking binasa. At ginawa niya o ng Diyos sa isa ang bawat bansa ng mga tao sa balat ng lupa. Yung palang maraming mga bansa o lahat ng mga bansa na ginawa ng Diyos ay ginawa sa isa o mula sa isa, mga magulang at mga kaibigan. Sino kaya yung isa na tinutukoy na mula sa kanya ay ginawa ng Diyos ang bawat nasyon, ang bawat lahi ng mga tao dito po sa lupa? Basahin natin sa unang Timoteo, sulat din at pahayag ni Apostol Pablo sa Kapitulo 2 at talatang 13. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. Yung isa na tinutukoy na sa kanya ginawa ang lahat ng mga bansa, si Adan o si Adam, mga magulang at mga kaibigan. Siya po yung tinutukoy sa talata sa gawa na ginawa ng Diyos sa isa ang bawat nasyon o bansa ng mga tao sa lupa sa pamamagitan ni Adan, na unang taong nilikha ng Diyos, at gayon din naman sa pagkasangkapan kay Eva na galing din sa katawan o tadyang ni Adan, ay lumikha ang Diyos ng mga tao na ito po ang naging mga bansa sa ibabaw ng lupa. Dito nagmula ang bawat bansa ng mga tao sa sangkalupaan, mga magulang at mga kaibigan. Kaya nga, yung sinasabing pre-Adamic race o yung lahi o rasa bago si Adan, hindi po sinasang-ayunan ng talata ng Biblia. Sa ibang salita, wala yung pre-Adamic race. Ang mga tao o bansa ng mga tao, bawat isang bansa, galing po yan sa isa, sa makatwid bagay kay Adan. Kaya nga dun sa tekstong English ang nakasulat, hath made of one blood all nations of men. Sa pamagitan ng isang dugo, ginawa ng Diyos ang lahat ng mga nasyon o bawat bansa dito sa sangkalupaan. Yan po ang malinaw na dapat nating maalaman. Ang ipinaliliwanag at itinuturo ni Pablo dito sa sangkalupaan o sa buong lupa, ang mga tao rito na naging bansa sa iba't ibang bahagi ng lupa, yan po ay nilikha ng Diyos. Ngayon, ano ba talaga ang layon o dahilan ng Diyos sa kanyang paglikha ng bawat bansa ng mga tao? Sana po natandaan nyo pa yung sinabi ko at binasa
na ang sabi rito, upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, upang manirahan daw ang bawat bansa ng mga tao sa ibabaw ng lupa. Yung balat ng lupa, hindi naman talaga balat yun. Surface ang ibig sabihin, o sa ibabaw ng lupa. Ang layon pala ng Diyos sa kanyang paggawa o paglikha ng bawat bansa upang sila po ay magtira o manahanan o magdwell sa buong sangkalupaan. Ibig sabihin, hindi nakakonfine sa isang dako lamang ng lupa o ng earth. Hindi nagkukumpul-kumpul o nagsisiksikan sa isang bahagi ng sangkalupaan. Ang ibig ng Diyos, kalat ang bawat bansa ng mga tao. Ang ibig ng Diyos, tahanan o tirhan ng bawat bansa o nasyon ng mga tao na kanyang ginawa ang buong sangkalupaan. Yun po ang ibig sabihin at yun ang layon ng paglikha ng Diyos sa tao, na sila'y makapanahanan sa buong lupa o buong sangkalupaan. At para yan po ay magkaroon ng kaganapan at matiyak ng Panginoon na makapananahan o makatitira ang bawat bansa sa dakong kanilang napuntahan o kinalatan sa ibabaw ng lupa. Ano po ang ginawa ng Diyos? Ito, ituloy natin ang pagbasa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Itinakda pala ng Diyos yung ayos ng lahat ng mga bansa. Bawat bansa, inayos. Yun ang ibig sabihin. Ayon po sa talata ng Biblia. Hindi lamang inayos, mga magulang at mga kaibigan, sinamahan pa ng panahon o mga kapanahunan. Kaya hindi lamang yung ayos na pisikal ng bansa ang ginawa ng Diyos, pati nga yung mga panahon o yung sinasabing panahon upang makapagtanim o yung parang season. Sinangkapan ng Diyos ang bawat bansa ng panahon na nakaukol sa Kanya. Halimbawa, merong panahon ng tagsibol, spring, panahon ng taglagas, autumn, mayroong panahon ng taginit, summer, at merong panahon ng taglamig o winter. Depende sa ipinasya ng Diyos sa isang bansa o sa bawat bansa. Kaya merong bansa walang tag-yelo, walang winter, meron namang meron, mga magulang at mga kaibigan. Pero sa panahon o sa season o sa tiyempo na isinangkap ng Diyos sa bawat nasyon o bansa, pwede silang maghasik, magtanim at umani. Sapagkat ayon sa Biblia, habang lumalagi ang lupa, mananatili ang paghahasik o pagtatanim at pag-ani ng mga tao. Para po sa kanilang sustenance yun. Tiniyak ng Diyos na mabubuhay ang tao sa bansa na pinaglagyan sa kanila. Hindi lamang yun, paano pa inayos ng Diyos ang bansa ng mga tao? Nilagyan sila ng teritoryo, mga magulang at mga kaibigan. Hindi lamang nilagyan ng teritoryo, nilagyan pa ng hangganan o boundary o border ang kanilang mga bansa. Depende po sa uri ng bansa. Kung ang bansa ay katabi ng kapwa bansa, ang nagiging boundary o border niyan, kung minsan borderline lang
o kaya yung outpost, yung border outpost na tinatawag. Yan ay kung magkakadikit ang bansa, mga magulang at mga kaibigan. Meron namang bansa na natural ang boundary. Halimbawa, merong bansa ang boundary ay disyerto. Merong bansa na ang boundary ay forest na tinatawag o yung kagubatan. Merong bansa na merong boundary na ilog. Merong bansa na yung boundary niya ay may dagat. Kasi yung lupa ng tao, pag may kahanggang ilog, meron siyang teritoryo dun sa ilog. Kung ang bansa naman ng tao ay may kahanggan na dagat, meron siyang teritoryo doon, bahagi kung tawagin, territorial sea, mga magulang at mga kaibigan. At ayon sa international law, 200 nautical miles ang sakop o teritoryo ng isang bansa kapag natural ang landmark o boundary o border na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Sa loob ng kanyang 200 nautical miles na kung sabihin ng iba ay exclusive economic zone or EEZ, yung marine resources noon, yung mga makukuha doon, mga isda o yung taklobo o langis o anumang natural resources dun sa bansa na yon, mga magulang at mga kaibigan. Kaya yan po ang ayos na ginawa ng Diyos sa mga bansa, mga magulang at mga kaibigan. Anong dahilan? Ito ang ibinigay ng Diyos sa iyo, diyan ka mananahan o diyan ka titira, diyan ka mabubuhay, diyan ka magsusurvive ayon sa ipinasya ng Diyos. Makapamimili ba ang tao ng sinasabing bansa na dapat niyang litawan? Hindi po. Hindi pwedeng mamili ang tao. At gayon din naman, maaari bang makapamili ang tao ng kapitbahay na bansa? Hindi rin po. Hindi pwedeng sabihin ng isang bansa, itong katabi kong bansa, sakim ito sa teritoryo. Sana ang naging kapitbahay kong bansa ay yung bandang Norway o Finland na mabuting mga kapitbahay. Hindi pwede, mga magulang at mga kaibigan. Kung ano yung takda ng Diyos, pati nga yung kulay ng balat, hindi pwedeng makapamili ang tao kung ano yung pasya ng Diyos. Ngayon, bakit ba yung iba sinasabi na kung sa isa lamang tayo galing kay Adan, bakit iba't iba ang ating mga kulay o yung pinakapalatandaan ng ating rasa ng balat? Wala pong nakapagtataka ron sapagkat ang origin ni Adan na unang tao na sa isa o sa kanya nilikha ang mga tao, mga bansa, sa lupa. Doon po sa balat ng lupa, ang lupa merong mapula, ang lupa merong kayumanggi, ang lupa merong maputla o yung parang white clay o puti, sabihin na natin. Kaya hindi nakapagtataka na iba't iba ang kulay ng tao. Hindi siya pwedeng mamili. Ang pasya ng Diyos, yun ang masusunod. Kung siya ay itim, itim. Kung puti, puti. Kayumanggi, kayumanggi. Yung bansa niya, hindi rin siya pwedeng mamili. Yung kapitbahay niyang bansa, hindi rin pwedeng mamili. Kahit na tila baga ayaw niya nung kanyang kapitbahay na bansa. Bakit po ba kuminsan ay maaaring isipin ng tao na ayaw niya yung kanyang kapitbahay na bansa? Kasi meron pong bansa na sakim o kamkam sa teritoryo, mga magulang at mga kaibigan. Anong dahilan? Para pakinabangan yung teritoryo na hindi naman ibinigay ng Diyos sa kanya.
Kaya nga may boundary o border ibig sabihin, yun ang kanyang hangganan. At alam ng tao yan, kaya nga naglalagay ng mga border patrol ang mga tao. Alam nila yung kanilang hangganan. Bakit ba merong lumuluwa ang mata dun sa border ng iba? Basahin po natin, Job 24 at ang talata ay 2. May nagsisipagbago ng lindero, kanilang dinadalang may karahasan ang mga kawan at pinasasabsab. Yung lindero, landmark yun Kung ang landmark ay borderline, kuminsan gumagawa ng paraan ang ibang bansa na yun ay mabago. Ayun, may nagbabago ang wika ng lindero. Kumbaga sa kapitbahay, may nagbabago ng muhon. Anong dahilan? Kanilang dinadalang may karahasan ang mga kawan o yung mga tupa. Siyempre, pag ang border mo o boundary mo ay lupa, meron kang nakitang mga baka doon, mga tupa, na pag-iinteresan po yan. Kung ang border mo naman ay dagat, yung territorial sea mo, o yung dagat na para sa iyo, merong mga singkit, luwa naman ng mata para makamkam yung marine resources, yung mga isda, yung mga nabubuhay doon, yung mga taklobo, yung mga natural resources. Merong ganyan talaga Biruin nyo, maliit ang mata, singkit, pero dilat at luwa at bural ang mata. Nakamkamin yung hindi naman kanya, na sinasabing kanya raw yung dagat na yun, halos kabuuan ng dagat gustong kamkamin o gustong timawain mga magulang at mga kaibigan. Bawal po yun. Sumpain ang wika, ang nagbabago ng lindero. Kaya nga iniayos ng Diyos mga magulang at mga kaibigan para doon ka sa iyong bansa, para doon ka manahanan, tumira, at higit sa lahat, habang nariyan ka sa iyong bansa, ano ang sabi ni Apostol Pablo na dapat gawin ng mga bansa na binibigyan ng Diyos ng mga biyaya, ng buhay, ng sustenance, ng natural resources, ng teritoryo, ng iba't ibang pangailangan? Ito po ang sabi, upang kanilang hanapin ang Diyos. Ang ibig ng Diyos sa mga bansa na nagsasarili, hanapin ang Diyos. Ano ang ginagawa ng tao? Hindi po Diyos ang hinahanap. Ang hinahanap, yung teritoryong kakamkamin, kaya yan ay sa dagat, kaya yan ay sa ilog, kaya yan ay sa lupa, kaya yan ay sa disyerto, para pakinabangan sa ganang kanyang sarili. Mali po yun. Ang ibig ng Panginoon, hanapin niyo yung lumikha sa inyo, hanapin niyo yung nagbibigay buhay sa inyo, matakot kayo sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Yun ang ibig sabihin. Kaya ang tao ay binigyan ng Diyos ng Kanyang lugar, ng Kanyang tahanan, ng Kanyang bansa, ng Kanyang identity, ng Kanyang pangailangan para siya ay lumapit, kumilala, sumamba at dumakila sa Diyos. Hanggang dito po, salamat po sa inyong pagsubaybay.